Ha? Si Rosmar? Tatakbo ng konsehal? Counselor nga ba ang Yes tatakbuhan? po, counselor po. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Wala kang balak tumakbo, pero bakit andyan ka? Ha? At nagsusumitin ng iyong candidacy? Dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Dagdag sakit ng ulo, dagdag responsibilidad. Ano ba yan? Magiging utang na loob pa natin to dahil tatakbo siya. Oh my God. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. Ganun! Na-push ka lang, may nag-joke lang sa'yo, kaya ka tatakbo. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. Pwede ba namin malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Sino ba Marami yung po kumukuha nag-udyok sa sa'yo? akin na Sabihin iba't mo ibang na. partido. No? Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yon kung nandun tayo sa puros tulong, Rosmar? So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section 2 talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, naaasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So, yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Exactly. What can you say about this? Okay, para sa akin lang to ha. Opinion ko lang ha. Hindi mo naman kailangan maging matalino para ka maging government official. Basta kaya mong kumbinsihin yung mga taong iboto ka, sigurado makakapasok ka. Yun nga lang, after mo maihalal, ay kung mag-iiwan ka ng magandang imahe sa iyong nasasakupan. Kasi, ang totoong serbisyo, nasa puso yan, nasa gawa, at hindi lang puro salita. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi matawa dito kay Rosmar kasi pinanindigan na talaga niya yung pagiging queen of randomness. Alam niyo yun? Lahat na lang ng characters gusto niyang gampanan. Naging singer-rapper siya. Kinabog niya si Diwata sa Parisan. Naging big sister siya. Okay naman, gusto niya maging counselor just because may nag-udyok sa kanyang tumakbo. Sino ba talaga yan, Rosmar? Kung totoong kaibigan mo yan, hindi ka niyan sasabihan na tumakbo ka. Bakit kasi nakikinig ka sa mga yan? Ang sakit sa bangsa. Yung reasoning pa talaga niya na madaling aralin ang law. Dahil section 1 siya, taragis. Anyari, Rosmar, ha? Di ba dati sinabi mo na hindi mo kailangan maupo sa pwesto para makatulong? So may nag-comment, totoo po ba yan, nalalaban po ba kayo sa politika? Sa totoo lang guys, hindi po ako lalaban sa politika. Naniniwala kasi ako na hindi mo kailangan ng pwesto sa gobyerno para tumulong sa mga tao. So naniniwala ako dun guys, and hindi ako tumutulong since 2010 para lang tumakbo. Sa totoo lang, nung ako'y buntis, napilitan ako dahil pinipilit talaga nila ako dahil ayan, bibigyan daw ako ng budget, pantulong sa mga tao. Kaso nga, hindi naman nangyari. Ayan, sa totoo yun yung rason. Kaya kahit buntis ako, pero hindi ako nangampanya nun. As in, wala kasi talaga sa akin. Pinipilit lang nila ako kasi ang ganda raw ng background ko na matagal na akong tumutulong, ganyan-ganyan. Kaya ako yung napupusuan nila. Ngayon guys, pinipilit pa rin nila ako. Ay, nung umayaw ako, asawa ko ang pinipilit nila kasi alam na susuportahan ko. Pero ayoko pa rin talaga guys. Ayan. Talagang, alam mo, naniniwala ako na hindi mo kailangan ng posisyon para makatulong sa mga tao. Naniniwala ako dun. And hindi ako tumutulong para dun. Why a sudden change of heart? Okay ka na dun eh. Okay ka na sa sinabi mo dun. Bilib na ako sa'yo eh.
Oh, ba't ganyan na naman? Napilit ka na naman. Lagi ka na lang nagpapabuyo sa mga nagsusulsol na nakapaligid sa'yo. Naku, Madam Rosmar, ang pagiging konsehal ay hindi basta lang pagtulong yan. Kasi dito, kailangan mo gumawa ng patakaran at batas para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Hindi lang yan simpleng trabaho. At, alam mo yun, hindi porket section 1 ka all the way hanggang nung graduate ka, sasaba ka na sa pamumulitika kasi brainy ka, ganun. And on a serious note, Madam Rosmar, commitment at dedication to serve ang mas kailangan ng tao. At kung ang plataforma mo lang makatulong ka, nagagawa mo naman ngayon yan, di ba? At kagaya nga na sinabi mo, hindi mo kailangan umupo sa pwesto para dyan sa pagtulong na yan. Kaya for me, it's a no. O, para sa aking mga kababayan dyan, ano po, maging mapanuri po tayong maigi. Maging matalino rin tayo. Gamitin natin yung mga utak natin na hindi porket kilala at sikat, iboboto nyo na agad. Lalo na yung mga nandyan sa tabi-tabi na nauudyokan lang at napilit para manilbihan. Thank you for watching.